Top 10 dual sport adventure type motorcycle scooter sa bansa ang dapat mong malaman na may kanya-kanyang katangian at nilalaman, maging ang external na disenyo ay magkakaiba. Alin nga ba sa mga ito ang talagang magugustuhan mo? Kaya kung ikaw ay naghahanap pala ng isang motor at napapaisip kung ano sa mga ito ang dapat mong bilhin, well, kailangan mo rin siguro malaman ang bagay na meron sa mga ito. Sama ng mga presyo na pasok sa budget mo. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigyan po ng subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lang sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 10 ang Eurofalcon 180i. Isang dual sport adventure bike scooter na ginawa para sa mga taong naghahanap ng mas praktikal at abot kayang pakete na motorsiklo na pwedeng magamit sa on and off road ride condition. Gaya ng Honda ADV, ang motor ay naglalaman din na mga kapanapanabik na features na magagamit din sa kahit anong klase ng kalsada na dadaanan. Ang format hugis nito kasama ng aerodynamic ay hango sa sikat na adventure scooter kasama ng malalapad at matatalas na fairings garnish nito at mahabang footrest para sa upright position. Nilagyan din itong modelo ng mataas na windscreen protector, naked handlebar at with camel back seat para sa komportableng pagsakay ng rider at ng angkas nito. Pinalamutian ng external na disenyo ng motor ang mga premium parts at special features gaya ng all LED lighting system, front and rear disc brake at gold alloy wheels para mag-stand out ang premium presence. Isa sa mga highlight din nito ay ang pagkakaroon ng safety features na dual channel anti-lock braking system na may kasamang twin sub-tank o pressure canister sa rear suspensions. Ang dual sport bike ay nilagyan rin ng enhanced smart power para ma-stabilize ang dragging at good performance ng engine. Kasamang kabuang displacement capacity nito na 180cc, naka single cylinder 4-stroke at 4 valves at liquid cooled na cooling system. Gumagamit din itong motor ng fuel supply system na injection para mapatipid ang fuel consumption. Naipinare sa isang CVT type transmission kaya ang resulta ay mas malakas na performance output. Kayang gumawa ng 18.5 horsepower sa kada 8,500 RPM at maximum torque na 17.2 Nm sa kada 6,500 RPM. May top speed ito na umaabot sa 120 km/h at fuel consumption rate na 40 km per liter. Gumagamit din itong motor ng off-road ready tires na may sukat na 110 by 80 R14 sa front at 130 by 70 R14 sa rear para bigyan ng makapit na pagmamaneho sa mga off-road o madudulas na klase ng kalsada. Itong bagong Eurofalcon 180i ay mabibili sa tatlong klaseng color variant na pagpipilian, gaya ng white, gray at black color. Naka-digital na rin ang meter panel gauge para sa magandang readout ng rider. May fuel tank capacity ito na 8.5 liters at tumitimbang ng 136 kg. Sa estimated price na 129,000 pesos ay makakabili ka na ng sulit at magandang dual sport bike scooter na gaya nito. Number 9, Kymco Dink R150. Ang Dink R150 ay isang fuel-injected dual sport bike scooter na nilagyan ng marami at modernong mga gamit sa loob at labas. Gumagamit itong motor ng dual ABS channel na safety features sa harap at likuran na may kasamang Euro 5 emission standard sa makina. Isa ito sa pinakamakabagong henerasyon ng pinakamahal na mid-entry scooter na unang pinakilala noong kalagitnaan ng 90s bilang isang natatanging 150cc scooter sa panahong yon. Ngayon ang hari ng mid-scooter segment ay nagbabalik na may kapanapanabik na mga katangian na siguradong mas magugustuhan din ng kahit na sinuman. Bukod kasi sa ABS channel na bago nitong gamit, ay nilagyan din pa ng ibang mga kaligtasan gaya ng EBW o Emergency Brake Warning System at isang traction control para mas ma-enhance ang stability at mas mapatibay ang kumpiyansang makapag-explore ng walang masyadong panganib kahit pa sa labas ng city. Ang Kymco Dink R150 ay nilagyan din ng Maxi-type liquid cooled system na nagbibigay ng ideal engine temperature para sa pinakamainam na engine performance nito. Nagumagamit ng isang 150cc engine na may kasamang OHC 4 valves at isang automatic CVT transmission na nagbibigay ng lakas na 15 horsepower at 8,500 RPM at 13.2 Nm sa kada 6,500 RPM. May bilis ito na umaabot ng 120 km/h. Nilagyan din ito ng all-in-one keyless entry, easy access USB charging port,
isang malaking fuel tank na may 10.7 liters na kayang ubusin sa loob ng 400 kilometro na layo. Ang Dink R150 ng Kymco ay nilagyan din ng malawak na underseat storage na capable para sa mga full face helmet at iba pang mga gamit. Nilagyan din ito ng malalagkit na mga gulong na parehong may mga disc brake sa front and rear, na sinamahan pa ng front suspensions na telescopic at dual shock with coil spring na nagbibigay ng mas komportableng biyahe kahit pa sa mga terrain. Nilagyan na rin ito ng full LED lighting system na may kasamang digital display instrument cluster na magbibigay ng buhay sa motor. Tumitimbang ito ng 148 kg at may seating height na 178 mm, habang ang ground clearance size nito ay nasa 7 inch. Nagkakahalaga ito ngayon sa estimated price na 148,000 pesos sa Pilipinas. Number 8, KM Venture ADB 180. Panibagong dual sport bike scooter na kalalabas lang sa merkado. Nilagyan ng makabagong itsura mula sa dating disenyo ang kauna-unahang naging contender ng sikat na dual sport bike sa bansa na Honda ADV. Ang Venture ngayon ay mas ginawang moderno, mas aggressive at mas may ibubuga kumpara sa dati. Medyo mapapansin na siguro ng marami dahil sa mga dinadala nito ngayong modernong gamit mula sa external hanggang sa interior specs and features nito. Ang Venture ADB 180 kasi ay talagang mas gumanda na ngayon. Mula nang na-re-update, dinagdagan din ng kapanapanabik na mga makabagong safety features. Ang FKM ay nagmula pa sa Singapore pero ginagawa ito sa bansang China, kung saan ay maraming teknolohiyang idinadagdag maging sa makina. Minana nito ang dating hugis na nananalaytay pa rin sa buong body, pero kahit batid ng marami na wala pa rin itong sinabi, mukhang dyan kayo nagkamali. Dahil ang scooter na ito ay gumagamit na ng mas malakas na engine na may 180 ang capacity. Sinamahan ng liquid cooled type na automatic transmission na may 4 valves, dual overhead cam at gumagawa ng maximum output na 18 horsepower at 8,500 RPM. Habang ang maximum torque naman na nagagawa nito ay umaabot ng 17.2 Nm at naka-electronic fuel injected type na nagpapatipid din ng fuel economy. Kayang ubusin ng 1 litro ng gasolina sa layo ng 40 km at tumatakbo sa bilis na 130 km per hour. Tumitimbang itong motor ng 135 kg at may fuel tank na 10 liters. Ang Venture ADB 180 ngayon ay nilagyan din ng makakapit na parehong naka-disc brake sa harap at likod na mga gulong. Sinamahan ng dual ABS channel na nagbibigay ng mas safe na pagpipreno. Kasamang traction control safety features nito para sa mga off-roading na sinusuportahan pa ng matitibay na chassis at suspension, naka-telescopic forks sa front at dual shock naman sa likuran na sinamahan pa ng coil spring at sub-tank. Hindi rin nawala ang mga futuristic features nito, gaya ng bagong futuristic TFT display instrument panel na sinamahan pa ng navigation system at mga connectivity, na may mga full LED type na lighting system sa headlamp, mga turn signal lamp, DRL at ang tail lamp. Nilagyan din ito ng mga security features gaya ng anti-theft alarm system at smart keyless entry na may kasamang USB port charging ready. Malawak ang underseat storage at may mga console pocket para sa gamit. Pagdating sa dimension, itong motor ay may ground clearance size na 20 cm at may seating height na 79 cm. Nagkakahalaga sa estimated price na 178,000 pesos. Number 7, QJ ATR 160. Ang ATR 160 ay isang versatile hybrid scooter na ginawa para sa parehong urban commuting at light off-road adventures. Nakapareho ng ilang mga dual sport bike scooter na may angking lakas sa parehong field, mapa-urban o jungle, na pinapatakbo ng isang 160cc engine displacement na may kasamang 4-stroke, single overhead cam, 4 valves, liquid cooled type na cooling system at may kasama pang hybrid system sa engine. Kinukumpleto nito ang performance sa pamamagitan ng pinagsamang bilis at magandang fuel economy, kasamang iba't ibang accessories na nakadikit sa body na bumabalanse sa pang-araw-araw na biyahe. Gaya ng isang makinis ngunit may pagka-aggressive styling na hinaluan pa ng pagiging rugged looking na nagbibigay sa motor ng napakagandang aerodynamic. Ang katamtamang bilis ng performance ay umaabot sa 12 kilowatts o 16 horsepower ang nagagawa nito, na may RPM range na 8,500 at 15 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang
fuel efficiency nito ay nasa 45 km per liter na sinusuportahan ng 8 litro ng tangke ng gasolina. At ang kabuuang dimension nitong QJ ATR 160 ay eksakto lang din para sa kahit saang masikip na traffic ay madadala mo rin. Gaya ng kabuuang haba nito na may sukat na 1,990mm, lapad na 755mm, taas na 1,210mm at 1,325mm na wheelbase size na nagbibigay sa motor ng katatagan at kontrol kasama ang timbang ng 132 kg. Nilagyan din ito ng 770mm seating height at 165mm na ground clearance size para mas maging angkop sa anumang terrain. Kasama pa ang mga suspensions nito na naka-inverted front telescopic at 2 rear shock absorber na may kasamang sub-tank at coil spring na magpapakomportable pa ng biyahe. Ang QJ ATR ay nilagyan din ng mga safety features gaya na naka-hydraulic single disc brake sa harap at likod na mga gulong nito na sinamahan pa ng dual channel o anti-lock braking system. Isang traction control system o TCS para sa magandang handling at kontrol ng pagmamaneho sa mga oras na mga mababato, madudulas na klase ng kalsada. Nilagyan din itong scooter ng mas high upgrade na console panel na naka-TFT display at screen mirroring. LED lighting system sa harapan at likod na sinamahan pa rin ng USB charging port. Meron na rin itong idling stop and start system para sa pagdagdag ng katipiran ng konsumo. At isang built-in hazard lamp na may kasama pang pass switch. Malawak na underseat compartment storage at may kasamang mga console pocket para naman sa mga gamit. Ang nagpapanatili sa pagiging off-roader na disenyo nitong motor ay ang isang naked handlebar nito na may kapares na 2 spoke type alloy wheels para sa mga kontroladong biyahe sa kahit anong kondisyon. Ang ATR 160 ay mainam na pagpilian para sa mga naghahanap ng hybrid na scooter na may kakayahang mahusay at handa para sa anumang paglalakbay. Na kung may kukumpara mo sa ilang mga kasabayan at ibang mga brand competitor, marahil isa ito sa pinakamagandang klaseng sasakyan na may dual sport bike category. Kapalit ang kabuuang presyo nito na nagre-range sa estimated price na 149,900 pesos lamang. Number 6. Rusi Adventure X 150i. Ang mas malaking scooter ay naging mabilis sa marami, lalo na kung ang pag-uusapan ng performance at capacity ay talagang mapag-iiwanan ng ilang maliliit na kasabayan. Kaya naman ang isa sa mga ino-offer ngayon ng Rusi na Philippine brand ay itong bagong labas nila na Adventure X 150i. Isa sa pambatong motor ngayon ng brand na ginawa para sa urban mobility na magagamit mo sa kahit saan man sa city o kahit pa sa labas ng city. Itong Rusi Adventure X 150 ay ikinategorya bilang isang dual sport bike scooter na handang harapin ang magkaibang paligid, espalto at mababato sa masabot kayang presyo. Kaya kung isa ka sa mga naghahanap ng mas mura ang quality pero pagdating sa physical at amenity ay may dala namang practicality, bakit hindi mo ikonsidera ang bagong Rusi Adventure X 150? Ginawa ito para sa mga taong nangangarap magkaroon ng isang dual sport scooter ngunit nahihirapang maka-afford. Ang sulit na quality at presyo nitong scooter na napaka-sporty ay magbibigay din sa iyo ng magandang biyahe. Dalang makina nito na may 150cc ang capacity na sinamahan pa ng single cylinder 4-stroke 4 valves water-cooled type na cooling system na kinabitan naman ng horizontal overhead cam at CVT drive na nagpapalabas ng maximum output na 14.75 horsepower at 14 Nm ng torque. Kaya naman may top speed na umaabot ng 100 km per hour. Nilagyan din itong Rusi Adventure X 150i ng LED projector type na headlamp, LED tail lamp na may kasamang 12V 7A battery pack, nagpapahusay ng visibility sa gabi. Ang parehong brake nito sa front and rear ay mga naka-disc type na klase at may suspensions na pang off-road ready. Gaya ng front telescopic fork na may kasama pang boot at 2 rear shock absorber na may coil spring.
kasama ang dalawang off-road ready tires din nito na may kabuuang sukat na 110 by 80 by 14 sa harap at 130 by 70 by 30 naman sa likuran. Ay bibigyan ka pa rin nito ng maayos na biyahe sa araw-araw niyan. Ang Rus Adventure X150 ay may kabuuang dimension na haba na 1,920mm at lapad naman na 785mm. May taas ito na 1,280mm at tumitimbang ng 142kg. Habang ang ground clearance size ay nasa 120mm na sapat lamang para magbigay din ng isang malawak na underseat compartment na tamang-tama rin para sa mga matuwid na kalsada, ngunit may kaunting pagbabago naman pagdating sa malulubak na kalsada. Ang Russia Adventure X ay may lamang 11 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo ng hanggang sa 35 km per liter. Sa abot kayang presyo nito na 110 pesos lamang ay magkakaroon ka ng motor na assemble sa Pilipinas pero sa China nagmula ang mga spare parts. Number 5. Honda ADV 160 2025. Year 2022 nang sunod-sunod na inilabas ng Honda motorcycle brand sa bansa ang apat sa pinakamaganda at practical na motorcycle scooter ng brand at talagang tinutukan at inabangan ng marami sa atin. Ngunit habang tumatagal ang panahon ay mas tumataas ang demand ng mga tao sa mga motorsiklo. Naghahanap ng mga bagong panlasang motor na kung saan ang dating satisfied sa mga Honda motorcycle ay nakukulangan na sa mga moderno at teknolohikal na mga katangian sa paglabas ng mga bagong motorsiklo mula sa China na kung saan nagbigay ng mas kapaki-pakinabang na gamit sa mga taong naghahanap ng mas moderno at napapanahong mga transportasyon. Kaya naman ang Honda, matapos na inilabas ang Honda PCX na may bagong update sa features, ilalabas na rin ang bagong Honda ADV 160 2025 model. Ang bagong version ng ADV na kung saan gaya ng Honda PCX ay gagamit din ng makabagong sistema na Road Sync. Ang bagong premium dual sport scooter na ito ay magbibigay ng mas ligtas, subok at mas magandang biyahe sa loob at labas ng kalsada. Bilang dito ang mga panibagong specs and features sa pangkaligtasan at pangseguridad na ilalagay sa bagong modelong ito. Kasama pa rin dito siyempre ang HSTC o Honda Selectable Torque Control, pati na rin ang anti-lock braking system. Kung sa dating modelo, ito ay naka-single channel ABS sensor lamang, sa bagong modelo ng Honda ADV na ilalabas ngayon ay magkakaroon ng dual channel type na naklase ng ABS sensor. Meron sa harap ABS at meron din sa likod na ABS. Sa bagong modelo pa rin ng Honda ADV ang anti-theft alarm features at ang smart keyless entry na ignition system. Ang maganda sa Honda ADV, ang dating meron na sa previous model nito ay ilalagay pa rin sa pinakabagong modelo nito ngayon. Yun nga lang ay may idaragdag na ilan pang mga features na siguradong magugustuhan ng marami sa atin. Kagaya na lamang ng Road Sync na inilagay na sa bagong Honda PCX 160. Ang features na kung saan gumagamit ng navigation system na pwede mong i-connect ang cellphone gadget sa pamamagitan ng application kung saan mamomonitor mo dito lahat ng activity ng motorsiklo. Kagaya na lamang ng milyahe, real-time direction o magsisilbing GPS map nito sama ang mga notifikasyon at application na kung saan makikita mo rin ang call, alert at message na nanggagaling sa cellphone mo dito sa instrument meter panel gauge. Siyempre hindi basta-bastang meter panel gauge lamang ilalagay sa bagong Honda ADV. Lalagyan ito ngayon ng bagong TFT display saan hindi lamang sa mga nabanggit ang kayang gawin, kundi kaya rin itong mag-play ng music at iba-ibahin ang display o wallpaper nito. Pati na rin ang brightness depende sa mga kondisyon ng visibility. Fully LED type na mga ilaw kaya ng twin LED headlamp, may kasamang daytime running light at mga signal light kasama ang rear combination lamp system at mga turn signal lamp. Ang makina nito ay pinapagana pa rin ng 160 cubic centimeter displacement capacity na may single cylinder, 4 valves at single overhead camshaft na engine. Naka-liquid cool type at program fuel injected type na fuel supply. At ang kanyang compression ratio is 12.0:1 na may bore and stroke size na 60mm by 55.5mm at may automatic transmission na may maximum output na 15.8 horsepower at 8,500 RPM.
habang ang maximum torque ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. Meron itong fuel tank na 8.1 liters at kumukonsumo pa rin ng 45 km per liter sa estimated na fuel consumption nito ngayon. At pagdating sa dimensyon, ang bagong ground clearance ay may sukat na 165mm at may seating height na 780mm. Meron itong haba na 1,950mm at may bigat na 138kg. Kung ito na nga ang magiging bagong dimensyon ng Honda ADV 160 na ilalabas ngayon. Pagdating sa features, ang traction control system at ang anti-lock braking system nito ay mas mag-i-improve na rin daw kumpara sa previous model nito na narito sa Pilipinas. Pagdating sa mga security features, syempre ang smart keyless entry na ignition system, sinamahan ng anti-theft alarm at answer back key system ay pareho lang sa previous model. Meron pa rin itong mga console pocket sa harap na sinamahan ng charging port na Type-C na klase. At ang underseat compartment storage gaya ng sa Honda PCX na nadagdagan ng sukat, malamang sa malamang itong bagong Honda ADV ay magkakaroon din ng mas maluwang na compartment-based storage. Ang Honda ADV ay nilagyan ng front telescopic fork suspensions at dual shock na may kasamang pressure canister o sub-tank. May mga coil spring at may swing arm. Ang traditional off-road tires nito na perfect para sa kahit anong klase o kondisyon ng kalsada ay mananatili pa rin sa bagong modelong ito, na may sukat sa harap na 110/80R14 tubeless at rear tire size na 130/70R13 tubeless na rin with cast alloy wheels. Adjustable din ang windscreen protector. Mukhang babaguhin ng kaunti ang itsura ng frontal face design nito. Yan ang magandang abangan natin ngayong taon mga kaibigan. Baka maging ang handle nito ay maging fully covered gaya ng sa Honda PCX. Halos pareho din ang magiging engine specs nito sa Honda PCX Road Sync na inilabas. Kaya malamang sa malamang this 2025 ay isusunod na itong Honda ADV 160 Road Sync version nito. Sigurado mga kaibigan ay aabangan na naman ito ng marami na tuluyang dalhin sa Pilipinas. At sigurado rin na magiging sold out na naman ang kasa nito. Mawawalan ng stock, panigurado yan. Pero sana naman kung sakaling ilalabas na nga itong bagong Honda ADV 160 2025 model Road Sync version ay hindi mas magiging mahal ang presyo nito. Yung ikukumpara lang nila sa dating presyo ay okay na. Asahan din natin ang mga bagong color variant na ilalabas sa modelong ito, tulad ng Cold Silver at Ruby Red, na kung saan magkakaroon ng katapat ang ilang mga motorcycle scooter ng China made. Number 4, Bristol ADX 160. Mula 2018 ay hindi na rin talaga nagpaawat pa ang Bristol sa pagpapalawig pa ng kanilang brand dito sa bansa. Sa kamakailan nga lang ay sunod-sunod na rin ang paglabas ng mga bagong motorsiklo mula dito. Tulad na lang ng Maxi Scooter 400cc at ilan pa sa mga sports bike category ng Bristol, ang Assassin 400 at ang kararating lang din sa unang buwan ng taon na Bristol Invictus na 400cc na rin. At pagkatapos ng halos 2 buwang pananahimik, ang motorcycle mark ay muling nagbalik para ipakilala sa atin ang pinakabagong modelo ng Bristol na ADX 160cc. Na mas mababa naman ang displacement at isa rin sa adventure bike scooter na malamang alam nyo na rin siguro kung sino ang makakatapat nito. Walang iba syempre ang mga dual sport adventure type na nabanggit na natin. Sunod sa klase at design ng kabuang detalye maging sa ilang mahalagang bagay, ang safety and security features na nagpapanatili rin naman ng kapanatagan sa lahat ng makakagamit ito. At sinasabi ng marami na kung mapapansin din naman natin, ang motor na ito ay kahawig ng Honda ADV pero mas malapit ang similarity nito sa Honda XADV 750. Sa klase pa lang ng design sa mga ilaw at sa front face ay akalain mo na rin talaga na XADV ang isang ito. Kaya mapapamangha ka na rin sa pagdating at sa lakas ng appearance nito. At eksakto lang din pala ang paglabas ng motor na ito dahil marami sa atin dito ang hanggang ngayon ay nag-aabang pa rin ng stock ng Honda ADV. Kung ikaw ay naiinip na sa kung kailan darating ang ibang stock ng Honda ADV 160, bakit di mo isama sa pagpipilian mo ang motor na ito? Isang dual sport adventure type na motorsiklong pang off-road at rough road, city ride at long ride na rin. At maging sa adventure ride ay mapapakinabangan mo rin naman.
Ito yung motor na tipo ng mga rider na sumasabak sa mahabang biyahe at nakakarating kung saang lupalop ng kalupaan. Ibig sabihin lang dito mga kaibigan ay napaka-flexible ding gamitin sa iba't ibang klaseng kalsada. At ang tanong dyan, mag-i-stand out kaya ang isang ito sa Honda ADB na pagdating naman ang makina na powered by 156.6 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder engine na kayang mag-produce ng maximum torque na 14 Nm sa kada 5,500 na RPM. Naka-liquid cool type na rin ang cooling system at fuel injected type naman ang fuel system nito. Pagdating sa maximum output ay may kalakasan na rin naman na kayang mag-produce ng hanggang sa 13.5 horsepower sa kada 8,500 na revolution per minute. Hindi pa man masyadong subok ang performance na meron ito, pero batay na rin sa engine details na mga nasabi natin, alam nyo na rin siguro kung hanggang saan talaga aabot ang kakayahan nito. Pagdating naman sa fuel consumption nitong motor ay nakatitipid din naman daw. May malaking fuel tank capacity na 11 liters, kaya sulit gamitin pang long ride to kung sakali man. At dahil dyan ito ay nakakakonsumo ng hanggang sa 43 km per liter ang estimated nila. Pero nakadepende pa yan kung saang lugar mo pa ito gagamitin at depende rin sa kung sino ang magdadala. At para naman sa iba pang bagay, makikita naman sa external features nito. Meron na rin itong mataas na windscreen protector na gaya ng sa ADB at the adjustable yan. Spotted din sa motor na ito ang pagiging keyless entry ng ignition system. Isang magandang bagay na kung saan ay magpapasecured naman sa pang-araw-araw na kung saan mo ito iiwan. Meron na rin itong safety features na dual channel ABS sensor sa front and rear na braking system nito. Kaya kung ito ang first choice motorcycle mo ay hindi ka na rin naman talo sa pagiging safe nito. Dahil dito sa naka dual channel, anumang brake lever ang iyong mapiga ay gagana pa rin ang sistemang ito na kung saan ay nag-a-unlock ng brake sa biglaang pagpapreno para mas mabawasan ang brake force at kahit papano ay maiwasan ang matinding aksidente. At pagdating naman sa mga ilaw nito, naka LED type na yan. Ang headlight na may maangas din na forma, naka projector type na yan. Kaya sa lakas ng liwanag nito sa madidilim ay siguradong visible ka. Maging sa taillight nito na may kakaiba ring disenyo, malakas at maangas na rin ito. Kaya maging sa rear portion ay mas malakas pa rin ang chance na mas mabilis kang makikita kahit sa mas madidilim na kalsada. At ang instrument meter panel gauge rin nito na may kakaiba ring disenyo. Simple lang yan mga kaibigan, naka TFT digital instrument panel na rin yan. Kumpleto ang info na makikita dito na may kasamang temperature ng makina. Dito ay malalaman mo kung gaano na ba kainit ang engine nito kung sakaling maibiyahe mo man ng napakalayo. At bukod sa mga basic info na makikita mo dito, ito ay nilagyan na rin ng Bluetooth connectivity na sistema kung saan dito ay maiko-connect mo ang iyong cellphone gadget para kahit papano kung sakaling ikaw ay nagmamaneho ay mas mabilis mong makikita ang mga notifikasyon na lumalabas kung sakaling may tumatawag na sa cellphone mo. Sobrang linaw na rin ito kasi colored type na rin ang wallpaper. Dito mo makikita na kahit papano sa ganitong klaseng motor ay nagkaroon ng mga ganitong klaseng sistema. May built-in hazard na nga rin pala ito at passing light switch, at kung mapapansin natin sa mga switch function nito ay may mga ilaw na rin yan para kahit papano sa madilim ay mas mabilis mong makikita kung ano man ang pipindutin mo. Naka naked handlebar gaya ng sa ADV. Ito rin talaga ang signature dyan, kaya mas naging maangas pa ang mga naka dual sport adventure type motorcycle scooter. At bukod pa dyan ay very convenient na rin. Wala man itong flat footboard na palitan naman ng mga pocket o bulsa sa harapan nito. Maging sa underseat compartment storage, may malawak ring spasyo doon na kung saan ay kasyang-kasya talaga ang full face na helmet. May kasama na ring USB port charging system na kahit paano ay makakapag-charge ka na sa motor na ito. At meron na rin itong built-in na grab bar o lagayan ng mga top box sa likuran. Bibili ka na lang talaga ng top box para sa extra compartment pa. Para naman sa iba pang mga features nito, pagdating sa braking system, ito ay naka-dual disc type na. Ang front and rear ay pareho ring may maangas na caliper piston. Hindi rin siguro basta-basta ang brake force o lakas ng brake na nagagawa nito. Pagdating naman sa wheel and tires, makakapal na rin yan, kaya mas lalo pang lumalakas talaga ang dating nitong motor. Kasi bumagay sa appearance niya, halos kasing laki lang din ito ng sukat ng gulong ng Honda ADD 160. At tubeless tires at kakaibang rims na inilagay dito ay sa kanya mo lang din
makikita ang ganitong klaseng disenyo. Pagdating naman sa chassis and suspension sa Fran, ito ay naka-invertible suspension telescopic fork at naka-dual shock absorber naman with subtank o baso na nakasama para sa rear suspensions naman ito. At para sa iba pang detalye mga kaibigan, marami pa po yan na mas ma-appreciate mo pa kapag sakaling sa actual mo na ito makikita. At speaking sa actual, yes, available na rin ito dito sa bansa na nagkakahalaga ngayon ng hanggang sa 178,000 pesos. Number 3, SYM Husky 150. Dumarami na ang mga modernong scooter sa bansa. Dala na rin ng mga bagong brand na may dalang bagong teknolohiya, ay mas marami na tayong pagpipilian ngayon. Hindi rin bumitaw sa pangako sa mga commuter ang Taiwanese brand na SYM sa paglabas ng kanilang maaasahang off-roader. Isang durable na dual sport bike scooter na mas ginawang moderno at mas kaakit-akit sa kahit saang mang anggulo. Ang bagong SYM Husky 150 ay kalalabas lamang sa merkado na kaagad naman ding dinala sa Pilipinas. Ang motor na ito ay sinasabing mas magugustuhan daw ngayon ng kahit na sino dahil mas marami itong makabagong features at mas futuristic pa ang disenyo. Para mas malinaw ay unahin muna natin ang ipinagmamalaki nitong modelo. Isa sa mga highlight nito ay ang kakaibang disenyo na kahit saan mang brand ay hindi mo makikitaan ng kahawig na estilo. Meron nitong kakaibang brand style na sinamahan ng futuristic na pormahan at isang mas mataas na clear windshield protector para sa magandang aerodynamic at mas perpekto sa mas mabilis na pagmamaneho. Ang harap na disenyo ay dinagdagan ng matatalas na garnish at fully protective front wheels na front fender. Nilagyan itong motor ng full LED lighting system gaya ng LED daytime running light, split type LED headlamp na hindi nakakasilaw pero mas maliwanag sa gabi, at mga LED type na turn signal light indicator. Ang suspensions nito ay may kakaibang front telescopic fork suspension na mayroong protective boots na kahit maidaan sa mapuputik ay protektado pa rin ang suspensions nito. Ang mga gulong din nitong commuter bike ay naka off-road ready tires na rin at nilagyan ng mga additional safety features gaya ng dual channel anti-lock braking system at ng isang traction control system. Ang braking system naman sa front ay naka-ventilated disc na may 2-piston caliper at single disc type naman sa likuran. Pinapakita lamang nitong motor na kahit na sinong individual ang gustong gumamit nito ay pwede itong imaneho ng mas ligtas at convenient. Pagdating naman sa seguridad, ang SYM Husky 150 2025 model ay nakakilis entry na. Alam naman natin na kapag nakakilis ang motorsiklo ay hindi basta-bastang mapapagana ng kahit na sino kahit pagamitan ng electrical procedure o yung mga traditional way na kung saan ay kukonek lang sa mga ignition at mga wirings na para mapastart ang motorsiklo ay hindi rin uubra dito. Nilagyan ang motor ng isang magarang LCD type na instrument cluster na may smartphone connectivity features na may kasamang manually controlled na mga safety and security features gaya ng traction control activation at ABS. Sa pamamagitan din nitong makabagong features ng instrument panel ay pwede mong maiconnect ang mga function ng cellphone para makita mo ang ilang mga alert sa cellphone gaya ng message at calls na makikita sa mismong instrument panel nito. Pwede mo ring palitan ang colored na background nito at pwede ka ring makanood ng video o makinig sa music gamit ang intercom. Pinapagana itong SYM Husky ng isang 150 cubic centimeter na displacement na may kasamang 4-stroke single cylinder, single overhead cam, 4 valves at naka-liquid cooled na cooling system. Electronic fuel injected type na fuel supply system na nagpapatipid naman sa fuel economy at may compression ratio na 11.2:1. Nakakabit ito sa isang CVT type na transmission na kayang gumawa ng 14.4 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.5 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. May bilis ito na umaabot ng 17 km. Gumagamit ang modelo ng isang matibay na chassis na tinatawag na 5 underbone chassis frame na magbibigay ng flexibility, magandang handling at magandang stability. Nakinabitan pa ng mga reliable suspensions gaya ng rear center shock absorber nito
na pwede mong i-adjust para mas mapabuti ang bounce sa malulubak at mas stabilize nito ang mga terrain condition kahit may mabigat na karga. May makakapit ding gulong ito na may sukat sa front na 120x70R13 tubeless tires habang naka 130x70R30 naman ang sukat ng likuran nito. At speaking sa likuran, itong SYM Husky 150 mga kaibigan ay nilagyan ng mas malaking tail lamp na hugis hammer para mas magandang visibility at mas protektado sa likuran ng mga kasunod natin. Nilagyan din itong modelo ng USB port charging socket na connectivity para makapag-charge ng gadget at walang console packet sa ilang mga gamit, na may kasama pang malawak na underseat compartment para sa malalaking gamit. May side stand kill switch na rin itong modelo na sinamahan pa ng built-in hazard lamp system at ng blinker para sa magandang visual sign, lalo na kung bigla ka nalang hihinto sa gitna o sa gilid ng kalsada ng maraming mga kasabay. Inapanatili rin nitong motor ang magandang handling at stability sa pamamagitan ng traction control system na magagamit natin hindi lamang sa madudulas, mga pakurbadang kalsada, maging sa mababatong kondisyon. Dahil dito ay napapanatili ang magandang traksyon at kapit ng mga gulong. E-enhance ang flexibility power ng modelo sa kahit anumang off-road adventure. Pagdating naman sa kabuuang sukat, ang kabuuang haba ng SYM Husky 150 ay nasa 1,980mm. May lapad ito na 780mm at taas na 1,225mm. Ang ground clearance size nito ay nasa 117mm at fuel tank capacity na 15 liters. Malayo-layong biyahe ang magagawa mo gamit ang modelong ito dahil matipid din naman itong kumonsumo ng fuel. Meron itong bigat na umaabot sa 150 kg at nagkakahalaga sa estimated price mula sa 152,900 pesos hanggang sa 155,000 pesos. Number 2, ang Kymco Skytown. Nangunguna sa listahan natin ay mula sa Kymco motorcycle brand, ang Skytown 150. Noong nakaraang taon, ang isa sa naging break-in ng Kymco Motorcycle Philippines para tangkilikin ng maraming Pilipinong naghahanap ng medyo kakaibang mga motorsiklo at scooter na nag-aalangan sa pormahan ng ilang mga Japanese brand. Ngunit nasisiyahan sa makabagong uri ng motorsiklo mula sa kakaibang disenyo at nilalaman, may kalidad na aasahan at may presyo na abot kaya lang. Ang Kymco ay patuloy na ring nakikilala sa iba't ibang bansa sa Asia at sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. Itong Taiwanese brand motorcycle manufacturer na nagpakilala sa masa ng kakaibang lasa ng motorsiklo ang may lakas na handang sumabay sa mga Japanese at European brand. Kaya ng Kymco KRB 180 scooter na sumikat sa pagiging malakas at pagkakaroon ng agresibong pormahan nito. Para sa marami ay talagang may unique identity. At ang kalalabas lamang din na Ding R150 ay nagpabilib na rin sa maraming Pilipino sa dalang mga katangian nito. Ngayon sa panibagong yugto ng brand sa motorcycle scooter world ay naglabas na naman muli ng kanilang isa pang bagong pambatong motor ngayong buwan lamang na ito ay tinatawag na Kymco Skytown 150. Isang adventure type na may pagka-maxi scooter na klase na tiyak na aagaw sa atensyon ng maraming nagbabalak bumili ng isang bagong motorsiklo. Ang kakaibang estilo nito na inilihi sa porma ng karamihan, dala ng malapad na hugis na itsura nito, mas pinataas na windscreen protector at kakaibang disenyong mala big bike na appearance na may dalang ilang mga modern features. Kasama ang reliable na mga suspensions ay tiyak na dadalhin ka ng modelong ito sa kung saan mo man naisin. Meron itong mga naka-LED type na klase ng mga ilaw gaya ng split type LED headlamp at tail lamp, maliban sa mga turn signal lamp indicator na naka-bulb pa. Sinamahan pa ng malaking digital instrument console meter funnel gauge para sa malinaw na readout ng rider habang nagbabasa ang mga impormasyon na lumalabas dito. Ang motor na ito ay sagana rin sa mga convenient features gaya ng pagkakaroon ng mga console packet sa harapan at lagayan ng maliliit na gamit, kasama ang underseat compartment storage at nasa harap na rin ang lagayan ng fuel. At pagdating sa comfort, nilagyan din ito ng malapad na pillion seat para sa dalawang tao. Magagandang klase ng suspensions gaya ng telescopic front fork suspensions
dalawang shock absorber na may kasamang coil spring. Ang parehong mga braking system nito sa harapan at likod ay naka-disc type na rin na klase. Medyo naging maporma sa lapad ng mga gulong na may kabuang sukat sa front na 110/70R14 at 130/70R30 naman sa rear. Tubeless tires na rin ito at naka-alloy wheel mags pa. Kaya ang ground clearance nito ay mas tumaas din. At pagdating naman sa engine, itong Kymco Skytown ay pinapagana ng 150 cubic centimeter displacement capacity at may kasamang single cylinder, 4-stroke, 4 valves at single overhead camshaft engine. Okay na sana ang lahat. Yun nga lang pagdating sa cooling system, ito ay naka-air-cooled type pa lamang din mga kaibigan na medyo downside pa nito. Pero ang fuel supply ay fuel injected type naman na. Ang mill nito ay pinare sa isang automatic centrifugal dry type CVT transmission na gumagawa ng maximum output na 11 horsepower sa kada 7,500 RPM at 11.9 Nm ng torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Meron itong bilis na umaabot ng hanggang sa 110 km/h na sa tingin ko ay pwede na rin naman. Modelong ito ay nilagyan din ng 7 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo sa matipid na paraan na umaabot ng 36.5 km per liter. At dito na tayo sa medyo exciting part nitong motor. Ang pagkakaroon ng modernong mga features. Bukod kasi sa mga naka-LED type na ng mga ilaw, naka-digital na instrument meter funnel gauge, itong motor ay nilagyan din ng USB port charging ready para magsaksak kanal lang ng cord para mag-charge. Sinaman din ito ng mga advanced safety features gaya ng anti-lock braking system sa brake, isang traction control para sa off-road dry condition, at engine check warning na nagpapaalala sa mga kondisyon ng makina nitong motor, lalo na kung nagkakaroon ng malfunction. Ang passing light switch at side stand kill switch ay pangkaragdagan din sa safety features nitong motor. Kinakailangan din natin lalo na sa panahon ngayon na mas nagiging advanced na tayo sa maraming bagay. Pagdating sa dimension, ang kabuang timbang nitong motor ay umaabot ng 126 kg at meron itong seating height na 77 cm. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 118,500 pesos. Number 1, Lifan KPV 150. Isang brand ng motorsiklo na nakilala sa buong Asya sa paggawa ng mga low-cost vehicle na kahit papano ay dekalidad din naman sa pamamagitan ng partner nitong manufacturer na Lifan Corporation, isang kilalang kumpanya na gumagawa ng motorsiklo, mga 4 wheels na sasakyan at iba pang mga makina na ginagamit din sa ibang appliances. At itong kalalabas lang din noong nakarang taon na Skygo KPV 150 ay isa rin sa ginawa ng Lifan manufacturer. Kung pagmamasdan ay aakalay mo na ring ADB dahil sa katangian nito na halos pareho lang. Obvious naman dahil mapapansin din talaga natin sa buong disenyo nito kapag naka side view, pero kung sa harap naman ang pagbabasehan ay malaki rin ang makikitang diferensya nito. Sa pagkakaroon nito ng front single headlamps na naka-round shape at iba pang decals na kakaiba dito. Ang motor na ito ay isang maunlad na kaya ring makipagsabayan sa mga kompetensya nito. Isang dual sport adventure type na klase na kung sa terrain malulubak o mabubundok ay sobrang sulit na ring gamitin. Ang mga suspensions nitong motor na kahit papano ay matitibay at flexible sa lugar na kung saan hindi ganoon kakomportable. At ang makina nitong motor ay naglalaman din ng isang malakas na kapasidad na may 150 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke liquid cooled type at fuel system naman na injected type. Pagdating sa maximum output level, ito ay may 12 horsepower sa kada 8,000 RPM at average top speed na umaabot sa 125 km/h. At matipid na rin kahit papano ang motor na ito na may average consumption naman din na 42 to 46 km per liter at fuel tank capacity na 11 liters. At ang mga features na meron ito ay USB port charging system, mga side reflectors, malaking underseat compartment storage at adjustable na rin ang windscreen protector nito. Very accessible dahil may passing light switch at iba pa. Pagdating sa chassis and suspensions naman, para sa front ito ay naka-telescopic fork na naka-single shock absorber naman sa rear suspensions nito.
Ang braking system nito sa harap at likod ay naka-disc type na rin, na kahit papano ay advantage na yan ng mga ganitong klaseng motor. May kabuang sukat ang bawat gulong. Sa front, ito ay may 110 by 80 R14, habang ang rear tire size naman ito ay 120 by 70 R14. Naka-tubeless yan at alloy wheels na rin ang mags nito. Ang seating height naman nito ay may kababaan lang din na kaya mo na rin sigurong abutin sa kabuang sukat na 765mm, at may kabuang presyo ito sa kasalukuyan na umaabot sa 109,800 pesos dito sa bansa.